Gulat at wala nang nagawa pa ang puganteng si Carlos Luna alias Ryan nang mahuli sa entrapment operation sa Farmers Cubao mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Nahuli si Luna sa pamamagitan ng pagsumbong ng kanyang pinsan. Napag-usapan nila mag-ina na ipahuli na lang at baka madamay pa sila kung sakasakaling doon mahuli sa pamamahay nila. Harboring criminal sa mangyayari sa kanya. O nagtatago sila ng pugante. January 6, 2016, nang mahuli ng Hirona Tarlac PNP ang kanilang top 2 most wanted drug personality na si Luna at nakulong sa Tarlac Provincial Jail. Pero nitong December 25, nagreklamo raw ito na masakit ang tiyan kaya dinala sa Provincial Hospital at sinwerohan. December 26, alas 2 ng hapon, binisita pa ito ng kapatid sa ospital at binigyan ng kaunting pera pambili ng mga kinakailangan. Pero pagdating ng alas 6 ng gabi, nagpaalam na kakain kaya tinanggalan ng posas. Tinanggal niya ngayon yung dextrose niya habang nagpababa siya. Dumaan siya doon sa may ICU. Ngayon, sinita siya, bawal nga doon dumaan. Bumalik siya, sa likod na siya dumaan ng ospital. Tapos pag niya ron sa pader, dumaan siya sa ang tagos niya, village at may tricycle doon sa sumakay. Simula raw noon ay nagtago ang suspect sa may Cubao at nanghihingi ng pera sa mga kamag-anak. Kahapon nga, ang pinsan nito na hininga ng pera ay nagsumbong na sa mga pulis at sinabi kung saan ito makikipagkita kaya siya nahuli. Pinikap na siya ng mga tiga-Hirona Tarlac PNP sa QCPD Station 7. Jay Sabale, GMA News. Patay ang isang lalaking sangkot daw sa pagtutulak ng ilegal na droga matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Bulacan. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Matapos makabili ng shabu ang asset ng mga pulis, pinasok na ng mga pulis ang bahay ni Sunny Torres sa Barangay Look First, Malolos, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Pero agad umano siyang naglabas ng baril at nagpaputok hanggang sa mapatay ng otoridad. Nagkaroon kami ng initial bite test sa kanya 3 times. So talagang hindi pa rin siya tumitigil. And then yun nga, nag-contact tayo ng bypass operation dito sa may Barangay Loc. Hindi pa rin daw tumigil sa paggamit at pagtutulak ng shabu si Torres na sumuko na noon. Galing daw ang impormasyong may kinalaman pa rin siya sa pagtutulak ng shabu mula mismo sa mga taga-barangay. Nagtataka raw kasi ang mga residente kung paano niya naipundar ang bagong bahay at nakabili ng kotse at jeep, gayong pagsususi ang kanyang ikinabubuhay. We validated that at inimbestigahan at kinase build up natin. Ito nga ang lumabas. Yan naman sinabihan na rin ng buong sanggunian na magsipaglubay. Ito tuloy pa pala yung kanilang gawain. Sangkot din daw si Torres sa carnapping. Pero giit ng bayaw ni Torres, wala itong ginagawang masama. Sadyang sinuwerte lang daw siya sa trabaho, kaya umasenso sa buhay. May nabuksan siyang bolt na binili nung amo niya. Galing ng Japan, yung mga galing ng tsunami. May pera? May pera. Minsan, nakakapagbukas siya, wala naman laman. Natapatan yung may pera, binigyan siya nung amo niya. Ayon sa mga pulis, nakuha mula sa bahay ni Torres ang isang caliber 22, caliber 38, mga bala, 7 sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at lighter na hugis granada. Victoria Tulad, GMA News.